Sinaksak na ng asawa ko ang sarili niya. Wala ng pulso. Ayokong may dugo na kumalat sa buong lugar. Isang kakaibang tawag sa Siyam Isa-Isa ni Kale Long ang nagbunsod ng ilang buwang investigasyon sa pagkamatay ng asawang si Rachel. Saan niya sinaksak ang sarili niya? Sa loob ng aparador, tapos lumabas papunta sa likod. Kinasuhan ngayon si Kyle Long ng pagpatay. Ipaliwanag ko kung bakit iniisip ng mga investigador na nagsinungaling siya para pagtakpan ang sarili. Welcome sa Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Rachel Long at Kyle Long. Nagpakasal sila noong 2015. Mayroon silang dalawang anak. Si Rachel ay nag-aalaga at nagpapagupit ng mga aso bilang hanapbuhay at nagmamay-ari pa ng sarili niyang negosyo sa pag-aalaga ng aso. Kung titingnan mula sa labas, parang perpekto ang buhay niya. Pero sa kasamaang palad, natapos ang buhay ni Rachel noong Oktubre 23, 2025. Si Rachel at ang kanyang asawa ay nakatira sa London, Ohio, isang maliit na lungsod sa labas ng kabisera ng estado, Columbus. Noong araw na yon ng Oktubre 2025, tumawag si Kyle Long sa Siyam Isa-Isa mula sa bahay nila ni Rachel at nagbigay ng kakaibang pahayag. Madison County, Siam Isa-Isa, nasaan ang inyong emergency? Sinaksak ng asawa ko ang sarili niya. Walang pulso. Wala na. May dugo sa lahat ng dako. Ngayon, hindi ito ang karaniwang tawag na natatanggap ng mga dispatcher. May nagsaksak sa sarili. Patuloy ang tawag. Ano ang pangalan mo? Kale Long. Sinusubukan kong makita. Kale, humina ka ng malalim ha. Magpapadala na kami ng tulong. Ilang taon na kasawa mo? 32 siya. Maraming beses na niyang ginawa at patuloy pa rin niyang ginagawa. Saan niya sinaksak ang sarili niya? Sa loob ng aparador at pagkatapos ay lumabas papunta sa banyo. Saan sa katawan niya? Sa kanyang leg. Gumamit siya ng malaking kutsilyo. Alam mo ba kung nasaan ang kutsilyo? Nasa leeg pa rin niya yon. Sige, huwag mo hawakan ha? Sige. Huminga ka ng malalim para sa akin ha. Ayokong gawin mo yon. Kailangan kong tawagan ang isang tao. Nandito ang anak kong babae para sumakay sa bus at kailangan ko ng taong susundo sa kanila. Sige, may kasama ka pa bang iba dyan? Kami lang, nagtatrabaho ako nang marinig ko siya. Kaya pumasok ako para kunin siya. Tapos bigla na lang. Kailan uuwi ang mga anak mo? Mga alas 4:30 ng hapon o lagpas ng kaunti. Sige. Nasaan sa bahay ang asawa ninyo, sir? Nasa tarisya ng banyo sa sahig. May bote ng dugo. Sige po. Nasa banyo siya. Who? Sige po. May pulso ba siya? At humihinga ba siya? Sir, Hindi ko alam. pwede mo bang tingnan? Wala akong nararamdamang pulso. Ngayon, ang tawag na ito sa Siyam Isa-Isa ay talagang nakakakilabot. Si Kyle Long ay nagsabi sa Siyam Isa-Isa dispatcher na paulit-ulit na sinaksak ni Rachel ang sarili sa leeg at pati ang mga anak nila. Sa loob ng 20 minuto, bababa na sa school bus ang mga bata. Handa ka bang subukan ang CPR? Maari kitang bigyan ng tagubilin. O, sandali lang. Gagawin ko. Okay. Pwede mo ba akong ilagay sa speakerphone, sir? Bibigyan kita ng tagubilin. Hold on. Sige. Sinusubukan kong itihaya siya para di matanggal ang kutsilyo. Hindi ko alam. Ayos lang yan. May mailalagay ka ba sa sugat sa leeg niya? Sandali lang. Sige lang, ayos lang. Nandiyan ka pa ba, Kale? Sige. Sige. Hindi nawawala ang bar.
Sige, sige. Pwede din mo ba akong ilagay sa speakerphone para mas madali tayong mag-usap? So, naka-speaker ka na. Hindi ko na kayang ilayo. Pwede ko bang tawagan ng tatay ko o iba para kunin ng babae bago sila pumasok? Sige. Meron ka bang pwedeng ilagay sa sugat niya sa leeg? Sinubukan kong lagyan. Pwede mo bang tiklupin ang tuwalya, ilagay doon at diinan para mapigilan ang pagdurugo? Pupunta na ako. Oo, nandun lang. Hindi ko alam. Bigla na lang siyang tumakbo na parang ginawa niya. Tapos tuloy-tuloy lang niyang ginagawa at tumatakbo, papuntang banyo. Hindi tumitigil. Paulit-ulit lang. Ayos lang yan. Ayos lang yan. Nasaan na ang kutsilyo ngayon? Nasa sahig ito. Sige. Abot ba niya ito? Ah, Sige, pwede mo bang gamitin ang paa mo at itulak yun palayo para hindi niya maabot? O hindi na niya maabot. Sige. Sige. Susubukan mo bang mag-CPR or hindi? Sandali lang. Pwede ba nating tawagan ang kasi darating ng mga anak ko sa loob ng 20 minuto at ayaw kong may makita sila. Ayos lang. Sino pwede namin tawagan para sa'yo? Ang tatay ko. Kapansin-pansin na hindi pa rin sumusubok mag-CPR si Kyle Long. Maaring na-shock siya o hindi alam ang gagawin. Huminga ka ng malalim, Kyle. Hindi ko alam. Sa tingin mo ba kaya mong subukan ng CPR? Subukan ko. Sandali lang. Sige. Sige. Ayos lang yan. Sige. Kyle, pumina ka ng malalim. Papunta na ang tulong sa'yo. Ayos lang. Kasama mo pa rin ba siya sa banyo? Oh, nandito pa rin ako. Sige. Sige. Gumagalaw ba siya kahit kaunti? Hindi nakadilat ang mga mata niya. Sige. Walang pulso. Humihinga ba siya kahit kaunti? May tao ba sa pintuan mo? Kale. Sandali lang. Sige, sige. Sige, nandito na ang EMS. Hindi na nailigtas ng mga EMT si Rachel Long. Wala na siya pagdating nila. Ang nadat na nilang eksena ay napakakarumal-dumal at nakakatakot. Muli, kakaiba ang sinasabi ni Kyle Long. Hindi imposible na saksakin ng isang tao ang sarili nila, pero hindi ito karaniwang nakikita ng mga EMT. Ayon sa probable cause affidavit, sinabi ni Kyle na umuwi si Rachel mula sa trabaho at pagkatapos ng ilang sandali sa bahay, pumasok siya sa master bathroom habang si Kyle ay nagtatrabaho sa mesa sa master bedroom. Ayon kay Kyle, narinig niya ang akala niyang tawa na sinundan ng sigaw. At nang sumilip siya sa loob ng banyo, nakita niya si Rachel Long na paulit-ulit na sinasaksak ang sarili sa mukha at leeg. Napag-alaman na sina Kyle Long at Rachel Long lang ang nasa bahay nang mangyari ang insidente. Nasa affidavit din ang nakita ng mga EMT at detective pagdating nila. Natagpuan si Rachel sa master bathroom, malapit sa inidoro na may mga sugat ng saksak sa muka at leeg. May mga sugat na parang hiwa ng kutsilyo sa kanyang mga kamay. Basang-basa ng dugo ang damit ni Rachel at may malaking lawa ng dugo sa paligid niya. Natagpuang kutsilyo sa kanang bahagi ng inidoro, may ilang paper towel o toilet paper na may dugo sa tabi nito. Kinuhanan ng larawan ng katawan, inilagay sa bag at tinatakan bago dalhin sa Montgomery County Morgue. Si Kyle Long ay dinala sa Sheriff's Office. Siyempre, gusto ng mga detektib na kausapin siya tungkol sa nangyari at sinabi nila na dito sinabi ni Kyle sa kanila na gusto ni Rachel ng hiwalayan. At pagkatapos ay isinagawa ang autopsya.
Habang isinasagawa ang autopsya, sinabi ng pathologist kay Detective Henry na parang sugat na depensa ang mga sugat sa kanyang kamay. Nailahad ito sa huling ulat ng autopsya na may mga sugat sa kaliwa at kanang kamay bilang depensa. May mga sugat din sa kanang braso ni Rachel na taliwas sa sinabi ni Kale na sa kanang kamay lang niya hawak ang kutsilyo. Batay sa autopsya, maraming tama ng matalim na bagay ang sanhi ng pagkamatay. Natukoy ng autopsya na may hindi bababa sa 17 tama ng matalim na bagay. May iba pang ebidensya ayon sa investigador kasama na ang pag-interview sa mga kaibigan ni Rachel. May nagsabi na nag-text sila ni Rachel ilang sandali bago ito namatay at hindi nabanggit na galit o magpapakamatay. Nag-usap pa sila tungkol sa susuotin ni Rachel sa konsyerto kinabukasan at kung paano niya ihahanda ang damit niya. Mahalaga ang text conversation na yon para sa mga detektib at tatalakayin ko yan kay retired homicide detective Tom Smith maya-maya. May ebidensya sa bahay na tingin ng mga investigador ay hindi tugma sa kwento ni Kyle Long. Humingi ng tulong ang sheriff sa Bureau of Criminal Investigation ng Ohio at nagsagawa ng 360-degree scan ng bahay ang mga analyst. Isinulat ng mga detective na napansin ng mga analyst ang ebidensya sa lugar ng krimen na nagpapahiwatig ng isang sagupaan sa pagitan ng mga tao. Isinulat ng detective na nirepaso nila ang bahay at lumabas na ebidensya na hindi kayang makita ni Kyle ang loob ng banyo o aparador mula sa kanyang pwesto, gaya ng sinabi niya sa mga detective. Kaya maraming mga red flags na lumilitaw sa iba't ibang bahagi ayon sa mga investigador. Inaresto si Kyle Long ngayong linggo at kinasuhan ng pagpatay. Sige, tawagin natin ang retiradong NYPD detective na si Tom Smith na siya ring host ng Gold Shield Show sa YouTube. Tom, maraming salamat sa pagpunta mo rito. Kailangan ko talagang marinig ang opinion mo tungkol dito dahil naalala ko ang isa pang kaso na na-cover ko noon sa Ohio, matagal na ang nakalipas. Kung saan tumawag ang isang asawa sa 911 at sinabing ang kanyang misis, alam mo na, namatay. Namatay sa bahay o namamatay sa bahay. Ang nakakagulat dito, bihira mong marinig na may taong sumasaksak sa sarili. Hindi ko sinasabing hindi ito nangyayari. Pwede itong mangyari, pero pagsaksak sa sarili sa mukha at leeg, ano ang masasabi mo? Oh, mahirap tanggapin yan kasi kung titingnan mo mga pattern ng dahil sa matinding sakit, gusto mong agad matapos ito. Kaya ang saktan ang sarili mo ng paulit-ulit ay hindi normal. At sa paraan na sinasabi niya na ginawa raw niya ito, siguradong hindi ito karaniwan sa isang pagtatangkang ganoon. At alam mo, marami pang bagay dito na gusto kong himayin. Maraming tanong at maraming bagay na sana nagawa at nakita ko kung ako ang nagpatakbo ng investigasyon na ito o kahit na nanduan ako sa eksena at nasa isang kwarto kasama ang asawa, sigurado. Kaya Tom, ano ang gusto mong gawin sana? Kasi parang dinala nila si Kyle sa istasyon ng pulis, sa opisina ng sheriff. At syempre, gusto nilang kausapin siya dahil siya ang saksi. Ikinukwento niya ito sa siyam isa-isa. Sabi niya, sinaksak niya ang sarili niya. At kaya alam mo, ano ang gagawin mo kung sa'yo napunta ang kasong ito? Oh, syempre, sa simula, kailangan mong kausapin siya, malinaw naman, dahil sa mga pangyayari. At alam mo, dahan-dahan mong gagawin yon. Magpapakita ka muna ng simpatya, dahil gusto mong mapalagay ang loob niya. Kahit na may hinalakang siya ang may kagagawa nito, kakausapin mo pa rin siya bilang isang naiwang asawa at magpapakita ka ng simpatya sa kanya. Pero ilalatag mo lahat ng mga alam mong detalye sa oras na yon. Alam mo, sa ganitong kaso, maraming mga bagay ang lalabas pa kalaunan dahil sa autopsya, dahil sa pansusuri ng crime scene, dahil sa lahat ng iyon. Mahalaga mo nang makuha ang kwento mula sa kanya at ito ang dahilan. Dahil maraming kriminal, kapag nagpaplano ng krimen, may plano sila kung paano gagawin at tatakpan ang krimen. Pero hindi nila inaasahan kung ano ang mangyayari pagkatapos. At doon mo sila mahuhuli o mapapahamak. At doon mo talaga sila gustong atakihin dahil hindi nila naiisip ang mga tanong na ibabato mo o ang ebidensyang ipapakita mo. At doon mo talaga sila mahuhuli o mapapahamak.
Kaya napakahalaga na kausapin mo sila agad gamit ang impormasyong meron ka kaagad. Gaano kahalaga sa iyo ang tawag sa siyam isa-isa dito sa investigasyong ito? May ilang bagay na kapansin-pansin sa tawag na ito sa siyam isa-isa para sa akin. Pero gusto kong malaman ano naman ang napansin mo rito. May dalawang bagay na agad kong napansin. Una, ang paghinga niya. May paghinggang pagod at may paghinggang puno ng takot. Magkaiba yon. Kung mapapansin mo, hindi nanginginig ang boses niya kahit kaunti. Malakas at mabigat ang paghinga niya na kadalasan ay palatandaan ng pagod, hindi ng pagiging stressed. Isa pa, nandoon ang asawa mo na dumudugo ng sobra at maaring buhay pa. Walang naisip na CPR, walang naisip na tulungan siya. Alam mo, sinabi niya na nasa leeg pa rin ang kutsilyo pero hindi siya tinulungan sa ganoong paraan. Kaya lahat ng yon ay mga punto na isusulat ko. Alam mo, kapag kinausap ko siya, dahil yon ang mga pangunahing bagay na agad kong napansin nang pakinggan ko ang mga tape. At iyon ang tumatak sa akin. Yung dispatcher, ibig kong sabihin, pwede ka talagang mag-panic, syempre, dahil parang kakakita mo lang ng isang nakakatakot na bagay na sinasabi mong ginawa ng asawa mo na sinaksak ang sarili niya sa leeg at mukha. Pero pagkatapos, itong tumanggap ng tawag ay parang, sige, susubukan mo bang mag-CPR? Ibig kong sabihin, parang tinatanong nila, kaya mo ba itong gawin? At parang hindi naman siya gumawa ng kahit anong effort para gawin yon. Kaya kailangan mong makinig sa sinasabi ng tumanggap ng tawag o ng dispatcher. At sa palagay ko, ang una mong instinct ay sundin kung ano man ang sinasabi ng taong ito para mailigtas ang asawa mo. Napansin ko rin na sabi niya, yung mga anak ko, uuwi na sila mga 20 minuto mula ngayon. Kaya para sa akin, alam mo, kung siya nga talaga ang may sala sa krimeng ito. At kung nangyari ito ayon sa sinasabi ng pulis, isa rin iyong senyales. Kasi para sa akin, parang hindi ito planado. Baka ito ay sitwasyon kung saan sinabi niya, gusto ko ng hiwalayan. Ayoko na maging asawa mo. Tapos nagalit siya at sinaksak siya. At hindi niya naiisip na, Diyos ko, bababa na ang mga bata mula sa bus sa loob ng 20 minuto. Sa tingin ko, tama ka ng 100% at kuhang-kuha mo talaga. Sa palagay ko, yun talaga ang nangyari. Nagkaroon ng pag-uusap. Kung sinaksak mo ang tao ng ganun karaming beses, malinaw na matinding galit ang dahilan ng krimen na ito. Sa muka, sa leg, iyon ay purong galit at puot tungkol sa nangyayari. At pagkatapos, gaya ng sinabi mo, sa palagay ko pumasok na ang realidad at bumalik na ang katotohanan sa eksena. At naisip niya ang mga bata at ayaw niyang makita ng mga bata yon, malinaw naman. Pero sa simula ay maaaring magtanong ang mga bata tungkol dito. Anong ginawa mo kay mama? Ano ang nangyari? Anumang bagay na ganon ay posibleng lumabas o mabunyag. Alam mo, kaya sa tingin ko, tumpak talaga ang sinabi mo tungkol sa timing, na hindi ito planado. Sa tingin ko, hindi ito planado dahil karamihan sa mga krimeng nangyayari ng ganito at ang mga pangyayari nito ay hindi planado. At may isa pa akong tanong dahil doon. Lagi nilang sinasabi na pinakadelikadong panahon para sa babae o asawa ay kapag sinusubukan nilang umalis. Kaya hindi natin alam ang tunay na napag-usapan doon. Inakala kong mas marami pang detalye sa aktwal na panayam kay Kyle Long kaysa sa mga inilagay nila sa affidavit. Sabi nila, ibinunyag niya na gusto ng babae makipaghiwalay. Sigurado akong may mas maraming impormasyon tungkol sa aktwal na panayam ng mga detektib kung kailan ito nangyari at iba pang detalye. Pero alam mo, parang ano pa kaya ang mga nangyayari sa likod ng relasyong ito? Hindi lang siya bigla na lang nagsabing gusto niyang umalis. Hindi ko rin iniisip na basta niya lang itong sinabi. Sigurado akong may dahilan siya sa ginawa niya. Sigurado, dyan papasok ang investigasyon. Alam mo, isasagawa ang social media dumps sa mga account ng dalawa. Maraming interview ang gagawin sa mga kaibigan, pamilya,
at iba pang nakakakilala sa kanila tungkol sa mga nangyayari sa pribado nilang buhay. Pwede mo pang gawin ang susunod na hakbang at interbyuhin ang mga bata tungkol sa mga nangyayari sa bahay, kung may mga away ba, may mga pagtatalo ba, o anumang ganon. Kaya lahat ng iyon ay hahantong sa posibleng motibo sa likod nito. At iyon ang ibig kong sabihin kanina, na ang investigasyong ito ay dadaan sa iba't ibang antas at hakbang para mabuo ang kabuuang larawan ng nangyari kasama na ang motibo. Nabanggit mo ang tungkol sa electronic data dumps na ginagawa nila. Ngayon, kadalasan ang digital o electronic na datos ang nagkukwento. At mukhang ganun nga ang nangyayari sa kasong ito. Kaya't meron tayong mga search warrant returns mula sa Amazon, Apple iCloud at mga email account na pagmamayari ni na Kyle at Rachel. Sino rin ang analyst ang lahat ng yon. At ipinapakita nito na ito ay napakahalaga. Isang tawag sa siyam isa-isa, ito ang sinasabi nila, ay ginawa mula sa telepono ni Kyle Long bago pa ang pangalawang tawag sa siyam isa-isa na aktwal na kumonekta sa dispatch. Ang katotohanan ito ay hindi tugma sa impormasyong ibinigay ni Kyle nung panayam. Hindi sinabi ni Kyle na tumawag siya sa siyam isa-isa at binaba ang tawag bago ang sumunod na tawag sa siyam isa-isa na kumonekta sa dispatch makalipas ng 4 na minuto. Kaya sinasabi nila na tumawag siya sa siyam isa-isa. Hindi ito kumonekta. Binaba niya ang tawag, naghintay ng 4 na minuto at saka muling tumawag sa siyam isa-isa. Kaya siya, may nangyari. Huminto ba siya? Sasabihin ba nila na huminto siya at parang nag-pause ng 4 na minuto? 4 na minuto ay matagal, Tom. Ibig kong sabihin, maraming tao ang maaring magsabi na, oh, hindi naman ganun katagal yon. Matagal yon kapag may taong nakahiga sa sahig at namamatay. Tama. At sa tingin ko, alam mo, kung gusto ko maghinuha tungkol sa isang bagay, hindi pa siya patay nun. Baka gumagalaw pa siya noon or may narinig siyang paghinga o bagay na nagpagulat sa kanya. Kaya nasabi niyang hindi niya kaya gawin yon hanggat di niya alam kung patay na siya. Tulad ng sabi mo, mahaba ang 4 na minuto sa ganong sitwasyon. Alam mo, kaya sa tingin ko may nangyaring ganon. Gumalaw siya, may nag-udyok sa kanya na hindi pa siya handa sa kwento niya. Hindi pa siya handang tumawag noon gaya ng sinabi mo. Mas maniniwala ako na yung biktima, alam mo, ay humihinga pa o gumagalaw pa o may ganon. O baka si Rachel ang nagtangkang tumawag sa siyam isa-isa gamit ang telepono niya at naabutan siya nito dahil may pangalawang bahagi pa ito. At haka-haka ko lang yon. Puro haka-haka lang ito. Ayon sa affidavit, makikita sa text message sa telepono ng kaibigan na ang huling mensahe ni na Rachel at Madison ay 4 na minuto. Bago pa na-dial si Kale sa siyam isa-isa pero hindi kumonekta, kaya may window ng oras tayo dito. Nag-text siya sa kaibigan niya tungkol sa konsyerto at inihahanda ang damit na ito. Lumipas ang oras, tapos tumawag siya sa siyam isa-isa gamit ang phone niya. May naganap bang pagtatalo? Alam mo, may nangyari ba? Malinaw naman. Tapos, nagkaroon ng pananaksak. Pagkalipas ng 4 na minuto, may isa pang tawag sa siyam isa-isa. Ibig sabihin, may mahalagang impormasyong hindi natin alam. Oo, at magiging bahagi yan ng panayam sa kanya. Alam mo, sa simula pa lang, alam mo, sasabihin niya na stress siya. Alam mo, kung ano man, alam mo, kahit anong palusot niya, siguradong magagamit natin yon laban sa kanya. At yung mga tawag at text ng kaibigan niya tungkol sa concert, hindi ito tugma sa isang taong posibleng may gagawing masama sa sarili. Alam mo, kaya lahat ng yan, gaya ng sinabi ko, ay bubuo ng isang timeline na magiging mahalaga dito. Alam mo, napakahalaga ng mga timeline sa mga krimen mula sa simula ng araw at mga pag-uusap na kukunin nila mula sa social media nila, mula sa mga telepono nila na nauuwi dito. Magiging talagang mahalaga yon. Isa pang bagay na gusto ko malaman ay ang return mula sa Amazon. Para ba yon sa isang Alexa device? Echo, isa sa mga device na sinasabi mong Alexa o kung ano man? Alam mo, alam kong meron tayo ng isa sa mga iyon. At sa tingin ko, minsan ay nakakakolekta ng data ang mga iyon. At interesado lang akong malaman kung nakikinig ba si Alexa sa alinman dito.
Oh, sigurado ako. Ginagawa talaga nila yon at tingin ko naranasan na natin lahat. Pero diyan na pumapasok ang mga argumento at ang relasyon at kung ano ang nangyayari sa bahay na yon. At kaya ko nga nasabi, alam mo, maaring may papel ang mga bata dito. Magkakaroon din ng papel ang mga kapitbahay dito. Alam mo, kung may narinig man sila na nangyayari sa mga araw bago ito, pero napaka-interesante niyan sa pagbabalik niyan dahil anumang banggit tungkol sa device na yon ay magpapagana dito. Magsisimula na itong mag-record at pwede mo nang kunin ang data doon. Tiyak na tiyak. Oo, dapat talagang bantayan ang kasong ito. Nakakalungkot kasi wala na ang babae at naiwan ang mga anak niyang walang ina't ama. Malungkot na kaso. Salamat sa oras mo, Tom Smith. Maraming salamat. Laging isang kasiyahan. Salamat sa pag-imbita sa akin. Nagpakita si Kyle Long sa korte noong Biyernes ng umaga at inutusan ng hukom na manatili sa kulungan maliban kung magbayad ng $1.5 milyong na piyansa. Sinabi ng abogado niya sa isang lokal na reporter na sinabi ng kliyente na hindi niya pinatay ang asawa niya. Iyan ang episode ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Salamat sa pagsama. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.